So, ito po yung topic natin tonight. Ayon po dito sa ulat, mga kaibigan, 10 hours ago, ayan, Tuesday, September 5, 2023, alas 9. Sabi dito sa balita ng Radyo Bandera, Iloilo, my friends, Oo. Ito. Tingnan kasalukuyang presyo ng bigas sa ilang pamilyan sa Kalibo Public Market. Dito po sa Aklan ito, mga kaibigan. Sa Aklan po ito. Ito po yung update ngayon sa Aklan kaninang umaga. Sabi po dito, nananatiling mataas ang presyo ng kada kilo ng bigas sa Kalibo Public Market ngayong umaga. Mas mataas ito sa itinakdang presyo na inilabas ng executive order ni Pangulong Marcos na 41 pesos per kilo sa regular milled rice at 45 pesos per kilo sa well milled rice. Kapansin-pansin naman na kaunti ang supply ng bigas sa kanilang mga pwesto ngayong simula ng implementasyon ng price cap sa bawat kilo ng bigas sa buong bansa. So baba tayo dito sa mga larawan. Ito po yung mga larawan, my friends. Teka. Yan. So ito yung mga larawan, mga kaibigan, nung unang araw, mga kaibigan, ng pagpapatupad nitong bulok na mandato ni Blenglong. Ayan po presyo. Di ba? Sinabi ni Marcos, 41 lang at saka hanggang 45. Sino susunod sa'yo? Sinusunod ba siya? Tingnan nyo nga. May sumunod ba? Tingnan nyo, sa Kalibo ito, sa Kalibo ito, mga kaibigan, Di ba? Yan, 60, 58, 55. Yan yun, Ang dapat na presyo, mga kaibigan, ay 41 pesos up to 45 pesos. Ano sasabihin mo yung ibang mga negosyante susunod, hindi yan naniniwala sa gobyerno, magbebenta sila palugi? Isipin mo, mga kaibigan, sa isang sako na mapaubos ng isang ordinaryong retailer, lugi pa siya ng 200 pesos? Magninegosyo ka, lugi ka ng 200 pesos isang sako? Diba? Can you just imagine? Ba't ka magninegosyo ng palugi? Ito yung tinapik ko sa inyo nung isang araw, nung nakarang araw, mga kaibigan. Diba? Na hindi susunod ang mga negosyante dyan. Bakit kamo sila susunod? Bakit sila susunod? Yung puhunan nila, hindi naman galing sa gobyerno yan. At mga kaibigan, papalabasin nila sa telebisyon na nakapagbigay sila, kunyari ng ayuda sa mga pobreng retailer. Diba? Pero mga kaibigan, hindi lahat mabibigyan. Kaya wala pong tiwala yung ibang, walang tiwala yung ibang mga retailer dyan sa sinasabi ng gobyerno. Sino maniniwala? Kung tutusin, mga kaibigan, yung mga tsuper nga lang sinasabi sa TV na may nabigyan ng ayuda. Nabigyan daw ng ayuda, pero totoo, mga kaibigan, wala po silang natatanggap na ayuda. Kaya itong mga retailer na to sa ibang mga probinsya, mga kaibigan, hindi po sila sumusunod. Kasi nga hindi naman totoo. Hindi naman pupunta si Bongbong Marcos sa bawat palengke. Di ba? Hindi pupunta si Bongbong Marcos sa bawat palengke para makita, mga kaibigan, ng tunay na kalagayan ng mga pobreng negosyante. Maliliit na negosyante lang to, umaasa lang to sa mga Bombay. Diba? Baka akala ng iba dito, yung puhunan ng mga maliliit na negosyante galing sa gobyerno. Galing po ito sa Bombay, mga kaibigan. Galing po ito sa 5-6 usually. Ba't kami susunod sa iyo, gobyerno? Dapat gobyerno, bago ka nagpatupad ng executive order, mga kaibigan, dapat ang ginawa mo muna, nagbaba ka muna ng pondo. Diba? Binaba mo muna dapat ang pondo, mga kaibigan. Ang nangyayari kasi, gumagawa ito kasi, mga kaibigan, ito conspiracy theory, ganito kasi yan, sistema ng sindikato sa gobyerno. Kunyari, bibigyan ko kayo ng problema tapos may solusyon akong alam.
Di ba? Pero yung solusyon na yun mga kaibigan, hindi makakarating sa inyo. Di ba? So ngayon, gumawa ako ng problema, binigyan ko kayo ng executive order mga kaibigan, sabi ko, eto lang yung limit ng presyo. Ha? Ngayon, sasabihin may aangal may aangal yan. Ganito magnegosyo mga politiko, itong mga matatalino, mga kurakot sa lipunan mga kaibigan. Gagawa ako ng problema. Maglalabas ako ng executive order na pansamantala, kunyari. Kasi nga, tinatalakay yung budget deliberation ko. Ibig sabihin, aaprubahan yung budget ko. Ha? Ngayon, gagawa ako ng problema. Maglalabas ako ng executive order na tiyak na may aangal. Di ba? Aangal yung mga tao, yung mga retailer. Aangal sila. Therefore, there is a problem. So what is my solution? I'm gonna give you the budget. Bibigyan ko kayo ng ayuda. Di ba? Bibigyan ko kayo ng ayuda. Pero mga kaibigan, hindi makakarating sa inyo yon. Pero palalabasin natin sa dokumento na ibababa ko sa inyo yung pondo. Oh, alam na this, my friends. Di ba? Malinaw na malinaw ba Hinebra ang hari? Ha? Yeah, tingnan nyo, napakasimple, 1 plus 1 lang yan, di ba? Ginawan ko kayo ng executive order, therefore, dapat mayroon talagang aangal. I anticipated na may aangal. Aangal talaga kayo, alam ko yun. Gusto ko ngang umangal kayo eh. Di ba? Kasi ngayon, sasabihin ko, eto solusyon, magbababa kami ng pondo sa inyo. O ngayon, may na-allocate na naman ngayon sa national budget natin, i-allocate natin para pang ayuda sa mga magsasaka. Yung mga magsasaka nga, hindi na nagtatanim kasi nga mga kaibigan, hindi naman lahat ng magsasaka nabibigyan eh. Magpapalabas sa TV, kunyari, may nabigyan mga magsasaka, maraming natulungan. Pero at the end of the day mga kaibigan, wala pong magsasaka wala pong napakinabangan itong mga pobre at kawawang mga magsasaka, mga maglulupa na sila ang nagpapakain sa atin. Wala. Oh. So anong mangyayari ngayon? Ha? Tatamarin sila. Like this one. Sa ibang probinsya, ayaw nila sumunod kay Marcos. Mag-uutos lang siya, propaganda lang yan. Sasabihin niya, inutos to. Tapos ngayon, itong mga tangang followers ni Marcos ngayon, sasabihin nila, oh, itong mga Pilipino kasi matigas ang ulo. Palibasa, hindi nila alam, yung iba dyan, mga batugan din yung mga alagad ni Marcos na yan. Hindi nila alam kung paano malugi. Di ba? Tapos sasabihin lang ngayon, paglabas ng budget, oh, itong ganitong bilyong piso, ha? O yung 100 milyong piso, inilaan namin para ibigay doon sa mga retailer na nalugi. Pero ang totoo, hindi nakarating sa retailer yon mga kaibigan. Di ba? Ganon mga kaibigan ang diskarte niyan. Oh. Ngayon, syempre, tutuwa naman yung iba, oh, may ginagawa si BBM. May ginagawa si BBM. Puta ragis ka. Sorry. Kita nyo to ha. Ito na yung bagong naratiba ng mga makamarcos. Si BBM daw mga kaibigan ay nangarap lang na mapababa presyo ng bigas. Pero hindi daw niya yung pinangako. Ang lupit, di ba? Napakalupit, Kuya Eddie. Nangarap lang naman si BBM. Ang pangarap niyo ay pangarap ko. So ngayon, itong mga tanga, bakit daw kayo umaasa na tutuparin niya yun? Pangarap lang. Diba? Yung mga bubotante, ngayon, naghahanap kayo ng 20 pesos na kilo ng bigas, pangarap lang naman yun. Hindi naman sinabing tutuparin ko. Kasi gano'n yung naratiba ng mga bungaw na mga mga pulangot eh. Diba? Maghanap daw kayo ng video na sinabi ni BBM na tutuparin ko, papababain ko presyo ng bilihin ng bigas. Di ba mga kaibigan? Oh. Hindi niya sinabing ibibigay niya yun sa inyo, pangarap lang yun. Ba't masyado kasi kayong umaasa? Ganon ang naratiba nitong mga oblak na mga utak biya na mga followers at mga mananampalataya ng pamilyang Marcos. Di ba?
Wala naman sinabi. Sabi nga, sige nga, maghanap kayo ng video na sinabi ni BBM na kaya niyang pabababain niya presyo. Di ba? Pangarap lang yun. Ano kayo, hilo? Pinangakuan na kayo, gusto nyo tutuparin pa? Di ba? Bobo eh. Basta Marcos followers yan, bobo yan. Di ba? Walang pinag-ibay sa mga Duterte followers, parehas bobo yung mga yan eh. Ay nako mga kaibigan. So ngayon, i-enjoy natin ito kasi ito yung gusto ng mga tanga eh. Maraming ang gustong pumatay para sa pamilyang Marcos, di ba? May mga gusto nga pumatay ng kapwa Pilipino dahil pagtatanggol daw nila ang Marcos at Duterte. Sabi ng mga tanga, over my dead body, dadaan muna kayo sa ibabaw namin mga bangkay bago nyo maapi ang Marcos at Duterte. Ito mga Duterte. Mga gago talaga eh. Hindi nila alam ngayon mga kaibigan, yung mga Marcos at Duterte sa sarap ng buhay. Tapos sila, tayo, damay tayo, pati mga kamag-anak nila, yung ibang kamag-anak nila, nangihingi-hingi na lang ng limos. Gago talaga mga putragis na to. Binigyan nila ng legal ngayon na paraan kung paano ngayon mailaan yung pondo dito sa mga, di ba? Di ba? Kung 1 plus 1 lang ang utak ng isang ordinaryong mangmang na botante, hindi niya alam na itong pondo na to hindi naman mapupunta sa mga retailer. Nagkaroon ngayon ng legal na dahilan itong mga kurakot na maibulsa ang daang-daang milyon o bilyong piso dahil sa ginawang executive order na ito. Negosyo itong executive order na ito, sinadya ito para umangal ang mga retailer at sasabihin nila, bibigyan namin kayo ng ayuda na hindi naman makakarating sa kanila. Just look at the tricycle, the ordinary, the poor driver. Itong jeepney, tricycle, lahat yan. Mga super. Look at them. You ask your local drivers there. May natanggap ba lahat sila? May natanggap? Ngayon, mga gustong magpakamatay para sa Duterte Marcos, bataan nyo yan. Ginusto nyo eh. Good luck. Ay, nako.